Ay, good morning mga tagapanood, no? So, nandito kami kay Ma'am Uli. Yaman rin lang na simulan natin yung pag-vlog. Siyempre, sikapin na rin natin makapag-share ng kung ano mga ideas na pwedeng kapulutan ng aral ng ating mga manonood. So, ito nga, ang ating guest ay si Ma'am Uli. Hello, Ma'am Uli, kumusta ka? Okay po. Ayan, kumikinang ang ganda. Laging maganda si Ma'am Uli. Sana ay, ano sikreto natin? Ano sikreto Happy pa? lang. Happy lang, o. Ayan. So, lagi na rin akong nakangiti para maging maganda rin. Okay, so yung topic natin ngayon, very quick lang ito, no? So, about sa relationship. So, syempre, tumpukin na natin yung relasyon mo sa husband mo. So, how is it this time? Ah, I'm happy kasi despite ng naging struggle namin, we ended at point na nakita ko naman yung pagpupursige niya para sa amin. Ayan, nararegaluhan naman ikaw. Mm. Yan ang importante, joke lang. So, ito ma'am, kung tatanungin kita, no, mga very medyo personal na question, ilang taon na kayo na nagsasama ng 34 years. 34 years. So, kung yung 34 years, talagang lagi kayong magkasama niyan sa bahay. O may time ba na nag-abroad din siya? Nag-abroad siya for 2 years. Tapos nagkaroon din kami ng time na nag-iwalay kami. Nilayasan ko siya. Tapos niligawan niya ako ulit. Kaya kabalik kami. Oh, for sure, mas maganda ka doon sa Kaya wala ka dapat ipag-alala. Lahat pa rin So, ayan nung na nga. iniwalayan ko siya, keep on explaining na wala lang yun, parang tuksuan lang ng barkada, kaya nangyari. Pero dahil bata ka pa, andun talaga yung pride mo, being wife, na bakit kailangan magkaroon ka ng despite na nag-struggle ka naman dun sa buhay mo, no? Pagkatapos ganun yung gagawin sa'yo. Kaya talagang, dahil bata pa ako na, was only 27 years old. So, aggressive ang mga decision. Kaya it end up na umalis ako talaga ng bahay. Pinakamasakit, pinakamatinding struggle sa Oo. lahat ng sa lahat ng naging problema ninyo bilang mag-asawa. Yun ba yung pinakamatindi yung nagkaroon ng third party? Kasi talagang lapitin siya ng babae. Kaya nga rin nakapag-abroad kasi pinutulakan ko mag-abroad. Although hindi naman din confirm na na may another girl. Pero, syempre tayong mga babae may sa instinct na. Hindi ka natakot nung pinagtutulakan mo mag-abroad na doon ito? Ay, hindi. Sabi ko nga sa kanya nung nag-abroad siya, ipunin mo lahat ng sweldo mo. Kasi pag uwi mo dito, baka wala ka ng trabaho. Kawawa ka, sabi ko. Ngayon, mag-ipon ka para sa sarili mo kasi ako may matatagal. Kaya mo ako eh. Bukod sa mayabang, maganda kasi. O, ayan. So, yun. Yun, mga tagapanood, no? Matibay ang loob ni Ma'am Olive. Parang ang sarap pakinggan, ano? So, sana all, ganyan ang mga babae, malalakas ang loob para hindi tayo kinakawawa. So, yun. Ma'am, may isa pa akong tanong, no? Ano ang rason at bakit na natili ka sa kabila ng mga nangyari? Mahal ko siya. Ayan, yan lang talaga yung pinakamatinding rason. Pag mahal mo talaga ang isang tao, Tsaka, kakayanin mo kahit ano pa yan. At natututo ka magpatawad. tsaka wala naman ako naging ibang boyfriend. Siya lang. At siya lang talaga. At never naman ako nagkaroon ng interest. Despite na, syempre may umaaligid sa'yo, pero dahil na, kumbaga sinadmit mo yung sarili mo sa kanya, despite na siya, nagpipling-pling pa, may, napakahalaga sa akin kasi ng moral. Hindi pa ako teacher, pero napakataas ng dignity ko when it comes to that matter. Kaya, never kong gantihan siya. Kasi yung ibang babae, sa panahon ngayon, di ba, gumaganti talaga yung mga yan eh. Pero ako, Sabi nga nila, kung kaya nila, bakit hindi ko kakayanin? Pero ako nanitili akong, nandun ako sa pedestal na karespe-respeto. Na hindi ako susumbatan ng mga anak ko na kaya hindi naging maganda yung family namin kasi hindi naging maganda yung samahan namin. Kung may problema, sa kanya lang yun. Pero I make sure na ang pagiging ina ko sa pagiging ina ko ay nanatili solid para sa pamilya. Ma'am, itong panghuling tanong ko, no? Parang wala namang option eh. So, ito dapat ang itatanong ko. Kung ibabalik ang nakaraan, siya pa din ba? Nabanggit mo kanina na siya lang naging boyfriend mo. So, walang option. So, siya pa din ba? Oo naman. Kasi, as of this moment, as of this time,
I'm very thankful to him. Kasi yung minsan na babasa ako sa Detect Tambayan, na may sabi ng babae, yung kasi kung nag-withdraw, tinapon yung resibo niya, may 307,000 siya sa bank. Sabi niya, sana all. Kasi ako, meron lang 5260 sa bank ko. Pag-balance ko. And I'm very thankful kasi yung husband ko, mahilig siya mag-ipon. So, may 360. So, may 362,000 ba yan? Thankful lang ako kasi Sana all, may na, 362,000. sabi ako sa kanya kasi despite ng mga pinagdaanan naman namin, nandun yung ano niya talaga, pagpupursige na maging maayos yung status namin hanggang sa pagtanda na hindi kami depende sa mga anak namin. So, yun ang tinignan ko. I do not look at what happened on the past. Siyempre, tinitingnan natin what is present and what will be your future. So, yun nga, no? Para sa ating mga tagapanood. Ma'am, ano kaya ang may papayo mo sa mga magkakarelasyon ngayon, no? Sa mga mag-asawa o sa mga mag-boyfriend, girlfriend this time. So, ano ang pwede nating may payo para may strengthen ang kanilang relationship? Wala namang perfect marriage or perfect relationship. Kasi magkaibang family ang pinanggalingan ninyo. So, may magkaiba kayong ugali. So, mag-a-adjust kayo talaga sa isa't isa. At syempre, napaka-importante na yung respeto nandoon. Kasi pag may respeto, may pagmamahal. At pag may pagmamahalan, doon na tumatagal. So, yun mga tagapanood, no? So, ang importante talaga ang respeto. Tapos, dahil pag may respeto, may pagmamahalan. At doon tumatagal ang pagsasama. Doon tayo natututo magpatawad. So, yun ma'am, uli blasting, no? Ihihingi ko lang ng permiso. Pwede ko ba ito i-post? Okay na. Sige, maraming salamat sa husband ni Ma'am Olive. I hope payagan nyo rin kami, no? So, maraming salamat. Yun lang po for today. Yun. Thank you, ma'am. Yeah.